Today, Sunday light service activities of Dugukan at sa lahat ng mga nag-join ngayon sa ating light service, more blessings, more inner peace, inner stillness, and yan ay kailangan natin lahat. Kaya sinasabi natin dito sa ating samahan na patuloy tayo na mag-exercise ng Art of Life, Angels Compassion Protection. Para sa gano'n na mapanatili natin ang ating magandang kalusugan. Sabihin ng ating magandang kalusugan, body, mind, soul, and spirit. At ating kinumpleto pa yan sa pamagitan ng mga aralin na ibinigay ng Supreme Master. Kaya sinasabi natin 7 dimensions of the soul, na hindi lang body, mind, soul, and spirit. Sa lahat ng mga practitioners ng Dugukan, kailangan na mag-exercise ng Art of Life 172. I had already enumerated na 7 steps of inner discovery. Yung inner steps, 7 steps of inner discovery na palagi natin sinasabi sa ating mga kapatiran. Kailangan yan. Unang-una niyan ay ang Ascension Oil. Kaya ako ay makarinig ng mga balita sa ating mga kapatiran na nagkasakit, ikabuhi, at marami pang mga dahilan. At ang sa isip ko ay hindi man sila nagamit ng Ascension Oil. Kaya aking sinasabi sa lahat ng practitioners ng Dugukan na ang Ascension Oil ay sadyang ginawa natin yan na ibinigay rin from the direction of the Supreme Master na yan ay kailangan sa inner cultivation. Para laging malakas ang physical na katawan at walang mga negative energy contamination, ay kailangan na gamitin yan ang Ascension Oil. Araw-araw yan na kailangan natin gamitin. Ako nga ay gumagamit na ko ng Ascension Oil. Araw-araw yan. Hindi maiwasan sa bawat araw na makakain tayo ng mga pagkain na may mga toxin. At napakaraming mga pagkain na ating makakain araw-araw na hindi maiwasan na may mga toxin. Kaya araw-araw rin natin yan na gamitin ang Ascension Oil. Hindi lang yan sa pang-detox ng yung mga nakakain natin na may mga chemicals. Yan ay pang-cleansing ng mga energy tunnels sa katawan. Kung ang ibig sabihin ng inner cultivation ay araw-araw tayo na mag-exercise para lumusog ang ating physical na katawan. At ang Ascension Oil ay yan ay gagawa yan ng natural na formation na linisin ang yung mga barado na mga energy tunnel sa katawan. I-insulate niya yung mga cells sa katawan upang yung katawan ay maging malakas ang kanyang dipensya, mag-pack up ng positive energy ang bawat cells ng physical na katawan. Kaya kailangan yan yung Ascension Oil. Ngayon ay ang pang-araw-araw nating mga gawain sa spiritual. And then we have to think and realize it na itong mga gawain nating pang-spiritual araw-araw, kailangan ito natin na gawain para maging mabilis at malakas ang ating pagka-develop. Yan ay ibinigay na mga gawain para sa mga lahat ng mga tao na maghanda sa akin na lang mga sarili. Para sa mga hinaharap na malaking mga kaganapan na ating sinasabi na mangyayari sa ating kapanahunan na darating. Mayroon ongoing process of
planetary ascension. Itong ongoing planetary ascension ay malalim na kailangang pagkaintindi nito. Kailangan nating mas malalim na pagkaintindi nitong ongoing planetary ascension. Ito ay nangangahulugan na kailangan mabuksan ang ating mga spiritual na kamalayan upang ating maintindihan. Marami sa ating mga kapatiran ngayon, nangangailangan sila ng tulong ng pang-spiritual. Hindi man sila nangangailangan ng tulong na pang-material. Iba't ibang mga kalagayan, iba't iba ring mga pamamaraan. Dito tayo sa pang-spiritual lang, ito ay ang ating gawain na ibinigay ng Supreme Master na makatulong tayo sa ating mga kapatiran na lumiwanag ang kanilang mga spiritual na kaisipan. Ito ay sadyang kailangan sa panahon ngayon na maraming mga bagay na hindi natin kayang maintindihan or ninumang tao hindi kayang maintindihan kung hindi mabuksan ang spiritual na kamalayan. Itong mga pang-spiritual na mga bagay na kailangan at ganap na kailangan ng bawat tao upang siya ay magtagumpay sa paghanda sa kanyang sarili sa mga malaking magaganap siya hinaharap, lalo na sa kanyang pag-akyat sa kaharian ng Diyos. Sa lahat na naman ng mga taong may paniniwala ay naghahangad na makaakyat sa kaharian ng Diyos upang hindi mawawasak. Kaya sinasabi ko ang daan ng mga taong pagtunguhan, ang ultimate na daan. Dalawa lang yan, art of life or art of destruction. Yung sa art of life, ang mga tao ay makaakyat sa higher na dimension. At kung saan man yan yung higher dimension na yan, ang mga taong nandyan sa paniniwala, pananampalataya, hinahangad nila yung makaakyat sa langit, makasama ang Diyos para sa buhay na walang hanggan. Yan ay ang higher na dimension na kung kayo ay nag-aaral pa sa mga aralin ng dugukan na ibinigay ng Supreme Master through the lessons of the 7 steps of inner discovery, tatawagin ninyo yan na Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Life. At hindi lang yan ay paniniwala. Ibig sabihin, pag tayo ay naniniwala, hindi na kailangan na tayo ay makakita. So long as tayo ay may paniniwala. Ngunit dito tayo ngayon sa advanced lesson ng spiritual awakening. Na ibig sabihin na hindi lang ikaw ay naniniwala o may pananampalataya. Ikaw ay may pagsapakatuparan ng iyong kaluluwa dahil iyong talagang nalalaman ang katotohanan. Kaya mayroon kang actual physical experience. Kaya ikaw ay tumatanggap ng private revelation. Yan ay mga private revelation ng banal na espiritu. Ng Diyos mismo ang iyong nagtuturo sa iyo sa mga misteryo upang iyong maintindihan at maunawaan sa pagkatuparan ng iyong kaluluwa na siyang kailangan mong gabay, na siyang kailangan mong liwanag, na siyang kailangan mong lakas upang ikaw ay totoong makaakyat sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan ang aralin ngayon ng paggising sa iyong spiritual na kamalayan. Hindi lang ito lahat ay pagdarasal, hindi lang ito lahat ay meditation. Anyway, meditation is higher form of prayer. Walang malaking kaibahan when it comes to the purpose, itong meditation at saka prayer. Intindihin lang natin for the sake of simple understanding na itong meditation mas mataas na antas ng paraan ng pagdarasal. Kaya dito sa method na ito ay makipag-usap ka sa Diyos. At hindi ka lang makipag-usap sa Diyos, makinig ka rin kung ano ang sasabihin ng Diyos para sa iyo. Yan ay meditation. So, sa 7 steps of the inner discovery, mag-umpisa tayo sa cleansing of the energy
energy centers, energy tunnels sa physical na katawan. Nang lubhang maraming mga blockages ang mga energy tunnels sa ating katawan. So, hindi rin makapag-accelerate ang mga energy centers or ang internal energy sa ating katawan ng napakaraming mga blockages. Yan ay ang gawain ng Ascension Oil. Linisin niya yon lahat. Yung mga kilala natin, may mga anak sila, then lumalapit sila sa atin. Magpagamot sila. Halos linggo-linggo, walang absent magpagamot. May nalagnat, nilagnat ang mga bata, nagkasakit sila. Then, sinasabi ko sa kanila nga, mag-apply nga kayo ng Ascension Oil para lumakas ang kanyang mga immune system. Ang Ascension Oil ay hindi yan lang immune system. Malakas na po isang spiritual yan. Na hindi lang magpa-enhance ng puwersa ng immune system, kundi mismo yung mag-protect sa yung kabuuan ng physical na katawan, kaluluwa na katawan, laban sa mga negative psychic attacks, laban sa mga negative energies na pwede mong makuha sa external environment. Kaya napakahalaga yung Ascension Oil. Yung sa panahon na kanilang ginagamit yan, so hindi na linggo-linggo, walang absent na maghanap sa atin para magpagamot. At hindi ko na yan sila ginamot. Yung sinasabi na natin, pinaturuan naman kayo ng manggamot. Gamitin ninyo yung inyong natutunan sa paraan na itinuturo ng dugukan. At i-apply ang Ascension Oil para yan ay ibig sabihin bawat buwan na darating will say na bawat buwan mag-reduce yung puwersa ng iyong katawan. Mag-reduce ng 1%, 2%, 3%, the entire year that would be 12% reduced. Pag mag-reduce ka ng 1% per month na yung puwersa sa katawan. Ngunit ginagawa mo yung napakahalagang aral ng 7 steps of inner discovery. The first is the Ascension Oil. We would say na ginagamit mo yan araw-araw. So, every month, you would have increase, not just only increase of your energy only 1%. You could have energy increase to up to 10% or even higher than that. Kaya nga man, ibig sabihin yan, pag tayo ay may sakit tayo ngayon, for example, at the last stage, cancer stage 4, for example, and just while waiting for the 6 months to end or expire life, mamamatay na yung mga taong may cancer at the last stage. Kaya, mentras mag-antay tayo sa ating panahon na mag-expire, gagawin natin ang inner cultivation. Ibig sabihin, pag gagawin natin yung inner cultivation, araw-araw nagpalakas tayo sa ating katawan, araw-araw nagpagaling tayo sa ating yung mga defective cells. Pinapalitan yan, nakaproduce ka ng mga substantive cells sa katawan. From the billions of cancer cells, then that would be reduced into millions. From the millions to thousands, and then to the point na at the 6 months, you would be healed. Gumaling ka na, hindi ka na mamamatay. Then another 6 months, you would be very strong. Kaya, mayroon ka ng pangalawang buhay na magagamit mo rin sa pagserbisyo sa liwanag. Ibig sabihin, binigyan ka ng ibang pagkakataon ng Diyos sa langit upang ikaw ay makapaglingkod sa liwanag. Magawa mo yung mission mo na magserbisyo sa Diyos, magserbisyo sa liwanag upang makamit ang hinahangad na tagumpay na tinatawag mong buhay na walang hanggan. At hindi pa natin yung kilala yung buhay na walang hanggan because hindi pa tayo sanay sa paniniwalang ganyan. Wala pa sa ating mga bokabularyo. And then, umpisahan natin makita yung mas malalim na kahulugan ng buhay ng tao dito sa planeta. Ano ba ang ating gagawin dito sa planeta? Ano ba ang ating kailangan na gawin upang tayo ay mabigyan natin ng sapat na dahilan
na kung bakit tayo nandito sa ating palita ngayon at mayroong satisfaction ng ating mga puso't kaluluwa. Ito ay importante. Hindi tayo makakitang tao dito sa mundo na satisfied siya sa kanyang buhay. Maski man sa pinakamayamang mga tao, sasabihin lang natin sa mga pinakamayamang mga tao na napakaraming pira, hindi lang millions ang pira, kundi billions ang pira. Hindi nga billions lang yung pira, hindi trillions pa rin yung pira. Ngunit hindi pa rin sapat yan sa kanilang sarili. Kaya kailangan pa silang maghanap buhay. Walang hinto yung paggawa, walang hinto yung mga pagsisikap upang lumago masyado pang dumami ang kanilang mga kayamanan. Ang dahilan yan, walang sapat dito sa mundo. Ano ba yung klaseng mga bagay na makapagbigay satisfaction ng kaluluwa ng kahit sinong tao? Nang sa material na mga bagay, hindi sapat at palaging hindi sapat yan sa puso't kaluluwa ng tao. Hanggang yang ang isang tao ay kanyang maunawaan ang tunay na kanyang purpose dito sa lupa. Hanggang sa panahon na ang tao ay kanyang maintindihan na ang kanyang tunay na hangarin dito sa lupa ay kanya lang nalimutan. Na siya ay upang makaakyat sa mas high na dimension, makapasok sa sector na tinatawag natin Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light. Ano ang ibig sabihin yan? Yan ay ang mundo ng mga taong mga immortal na ang kalang kalagayan sa buhay. Immortal ang pundasyon. Kaya if you are one of the light workers saying light service activities in the planet, increasing the frequency of the people para yung mga tao ay makaakyat sa higher na dimension, and you would say that higher dimensions, ibig sabihin higher dimensions, mas mataas na dimension ng buhay. Anyway, there's so difference when we say a dimension. Kaya marami ding mga pagkakaintindi nito anong ibig sabihin ng higher na dimension. Pero dito tayo sa mga aral na ibinigay ng Supreme Master na klaro ang ibinigay na address. Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light. Yan ang sektor ng mga tao na tinatawag sa mga light workers sa planeta na doon pumunta ang mga ascended masters. Yung mga ascended masters nag-ascend in the higher dimension. That if you are a religious person, you would say, doon si Jesucristo nag-ascend sa langit. Pumunta si Jesucristo sa langit. Kaya nag-ascend siya doon sa langit. Kaya yung mga tao na dito sa religious sector, sasabihin natin na upang makaakyat sa langit, upang makasama ang Diyos, magkaroon ng buhay na walang hanggan. And then the lesson of the Most High, ito ngayon ay ating inilarawan na art of life. Art of life. Na ibig sabihin, lahat ng mga gawain na magagawa ng tao, so long as ikabubuti ng buhay, ay that is art of life. Walang presensya sa blinding ignorance. Ibig sabihin, itong blinding ignorance, malalim itong blinding ignorance. Maging sa paniniwala ay may blinding ignorance. Ito ay malaking katanungan kung ano ang katotohanan ng ating paniniwala. Paano na kung ang ating paniniwala ay sabihin lang nating hindi natugma sa totoong tama? At yan ay dyan nakabase ang ating paniniwala. Nasaan din ang landas ng ating tinatahak dito sa physical na mundo. Pag tayo ay naniniwala na tayo ngayon ay wasto at wala ng ibang tama, well, okay lang yan. Basta yan ay tukma. Tama lang talaga. Sa panahon na tayo ay magkasakit, alam natin ang paraan at madaling magamot at talagang gumaling tayo.
Sa panahon na mayroon tayong problema, and then malutas din natin nang tayo ay tama. Ibig sabihin, pag tayo ay tama ngayon, hindi na tayo ngayon nangangailangan ng suporta ng kahit sino mang tao. Nang tayo ngayon ay tamang-tama na. Kaya itinuturo ng ating Diyos sa langit sa pamagitan ng kanyang mga ginawa, araw, bulan, mga bituin, at lahat ng mga bagay sa inang kalikasan na ating matutunghayan. Tinuturuan tayo ngayon na tayo ay may aral na kailangang maunawaan, itong aralin ng Diyos na universal yung aral. Na ibig sabihin, ang Diyos ay walang diskriminasyon. Sa sinasabi ko na, ang Diyos sa langit, maski tawagin man natin siyang Diyos or anong mang itatawag natin sa pinagmulan ng lahat, sa iba't ibang mga paniniwala o sa mga taong walang mga paniniwala. Ngunit ang lahat ay kanyang tinuturuan na yung hangin ay walang diskriminasyon. Ang hangin ay hindi yan nag-discriminate, wala kang paniniwala sa akin, hindi ka makahinga, hindi kita bigyan ng hangin. Wala kang paniniwala sa akin, hindi ka ito bigyan ng tubig. Hindi ka bigyan ng liwanag, hindi ka bigyan ng anong lahat ng kailangan mo. Dito lang, sa katauhan ng mga tao dito sa planeta, mayroong diskriminasyon. Ngunit ang Diyos ay talagang nagtuturo na ikaw ay kailangang matututo sa kanyang aralin na walang diskriminasyon. Kaya sinasabi yan in the person of the Supreme Master of the Lord Jesus Christ in the past, "Thou shalt not judge." Hindi tayo maghatol. At ituturo lang natin yung unconditional love. Na ibig sabihin, unconditional love, ang pagmamahal na walang kondisyon. Kung tayo ay gustong umakyat sa kaharian ng Diyos, kailangan natin matutunan yan, ang kabuuan sa katotohanan. Although hindi man natin makamit sa ating makataong pangkaunawa, at yung puso't isipan natin ay handang tumanggap sa katotohanan na yan. Nang ibig sabihin ng katotohanan na yan ay ang katotohanan na omni ang kanyang karakter. Walang diskriminasyon. Tayo lahat dito sa ating samahan ay magkakapatiran. Kahit anong ating mga paniniwala. Kaya dito sa ating samahan, mayroong mga Buddhist, mayroong mga iba't ibang klaseng relihiyon. Nang tayo ay nandito tayo ngayon sa samahan ng Art of Life. Na ibig sabihin ng samahan ng Art of Life, samahan sa mga magandang pangkalusugan. Kaya may mga kapatiran tayo nagtanong sila sa akin kung ano ang aking religion. Then ang sabi ko sa kanila na we are into the oneness with all. Kahit ano-ano ang ating religion, isa lang tayo. Minamahal natin ang bawat isa, bawat religion, nang dahil tayo ay nandito sa aralin na tinatawag natin universal consciousness. Enlightened consciousness na ibig sabihin, enlightened, bukas ang iyong spiritual na kamalayan. Nasa iyong kabukasan sa spiritual na kamalayan, iyong naintindihan at mas nakita mo ang malaking kaunawaan, ang malaking katotohanan ng Diyos. Kaya during meditation, and then we have the instruction, empty your mind. Kung paano yan gagawin, you have to empty your thoughts. You have to empty your knowledge. So, ano ang ibig sabihin? Dito ay may prinsipyo na kailangan natin maintindihan. Kung masyadong mataas, marami ang ating mga nalalaman, we would say na we have so much knowledge, the more the knowledgeable a person is, and then the more also blinding ignorance. Na ibig sabihin, pag mas marami tayong alam, mas marami ding blinding ignorance sa ating kaisipan. Kung masyadong lumalawak ang ating kaalaman, lumalawak din ang ating blinding ignorance o nakabubulag ng mga kamangmangan. Kaya, we need the lessons of inner cultivation, inner discovery, sa paraan na ibinigay
ng secret, spiritual secret. Na ibig sabihin, do your conscious astral travel. And then the process of doing that, para maging conscious ka sa iyong spiritual na kamalayan, kailangan kang mayroong emptying your mind. Kaya, you must empty your knowledge. When you have that kind of emptiness, and then, higher knowledge will come in. Mawawala ang blinding ignorance. Iba ang disiplina sa human ways of understanding at iba rin ang disiplina ng spiritual understanding. Kaya sa napakalawak, napakalalim nating mga kaalaman, napakalawak din ang ating blinding ignorance. And then sa kawalan ng ating mga kaalaman, nandito tayo sa karunungan. Ang karunungan ay siyang maglaro sa iyong kaisipan. And then, mayroong pumapasok na mas malalim na kaunawaan. At yan ay ating inilarawan na force of the Spirit of the Supreme Infinite. If you are in the religious practice, that is Holy Spirit. Kaya, makikilala mo kung anong klaseng katotohanan ang diyan sa iyong busot isipan, nandyan sa iyong katawan. Kung nandyan ka sa higher na frequency, nga ibig sabihin, malalim ang iyong spiritual na kamalayan. Pero nandyan ka sa minor na frequency, at ibig sabihin, maski pa, napakataas ang ating kaunawaan sa material. And that is in the discipline of dito sa ating mundo. Disiplina ng makataong kaunawaan. Kaya ang mga spiritual na mga bagay ay kamangmangan sa spiritual sa mga taong kaalaman, at sa spiritual na kaalaman ay iba ang kanyang pananaw. So, ang mga aralin na ibinigay ng Supreme Master, 7 steps of the inner discovery. At yung pangalawa ay napakahalaga yan, ay ang sight. At ano ang ibig sabihin ng sight? Ang ibig sabihin ng sight ay lugar. Kaya pag nandyan lang tayo sa ating bahay, and then paglinggo pumunta tayo sa ating mga pang-spiritual na mga paniniwala, doon tayo pumunta sa mga templo o sa ating mga simbahan, and then that could be the site base sa iyong paniniwala. And then pag dito na tayo sa kaalaman na ang pundasyon ay ang karunungan ng Diyos, ang sight ay talagang namahalaga ito na ating maintindihan. Na ibig sabihin ng sight, ang sight na may governing star formation. Na ibig sabihin ng sight na may governing star formation, mayroong mga wirings na malakas, mayroong mga energy stations ng Supreme Superlight Angels na ibinigay dito sa planeta para matulungan ang sino mang taong marunong na magtanggap. Kaya we have the formula, receive, align, and adapt. Matulungan ang lahat ng mga taong marunong tumanggap at mag-adapt sa malakas na enerhiya na kailangan ng paraan. At hindi yan magagawa na matanggap ng kahit sinong tao na hindi alam ang paraan. Although para sa lahat yan, pero kailangan ang procedure. Kaya sinasabi ko sa mga kapatiran na ang procedure sa pagpalakas sa spiritual, lalo na sa pag-transform ng katawan into the foundation na kailangan sa kanyang pag-akyat sa higher na dimension, kailangan yan ng method. Na ang method ay dadaan yan sa inner cultivation na ating inilarawan, Art of Life 172. Yan ay ang method na Art of Life 172. Kaya kailangan tayong magkaroon ng instructor para ating matutunan yun. Maski na dito sa ating tinatawag na Advanced Spiritual Study, Conscious Astral Travel, or Spiritual Study. Kailangan natin yan. Dito lang sa mundo ay sadyang napakadulas. Maraming hadlang sa puso't isipan ng tao. Kahit sino man tayo, hindi maiwasan yan.
Napakaraming mga negatibong enerhiya na pwedeng makuha sa external environment, pwedeng makuha sa internal environment. Kaya ito ay energy field, itong ating tinahakan ngayon. Na ang tawag sa energy field, iba't ibang program ng iba't ibang consciousness ang bawat isa. At bawat isa ay nag-radiate ng vibrational frequency na pwedeng magnet ng frequency ng iba. At pwede din mapasok sa energy field ng ibang tao. At kadalasan yung mga negatibong enerhiya ay talagang makapasok ni inumang mga taong walang dipensya, walang ginawang inner cultivation. Kaya hindi na yan ipagkatataka natin na bakit man yung mga tao napakasungit ang mga emosyon ngayon. Napakasama ang mga emosyon. Napakalungkot. And napakamagalitin. Lahat ng mga negative vibrational frequency. Nang dahil ay diyan ay nakapasok sa iyong energy field. Na-capture ng iyong puwersa sa katawan. Kaya mayroon tayong magnetic field sa katawan. From the word magnet, so magnetic field. And ano yung mga karakteristik ng ating magnetic field sa katawan? So, it will magnet vibrational frequency. Bawat cell sa katawan, mayroong that kind of character. So, kaya kailangan yung inner cultivation para maiwasan itong mga negative vibrational frequency, which is really the foundation of the art of destruction. So, itong foundation ng art of destruction, mga negatibong enerhiya, which is already there, extant in the field, as it is also in the field, or the field itself, sa pangkabuuan. Kung paano natin tanggapin at i-adapt itong positive na energy, ay yan ay kailangan ng paraan na ibinigay ng Supreme Master. At isa sa mga paraan na ibinigay itong the site, ay yung site or lugar na doon mo makukuha ang mga mas malakas na activation ng yung positive energy. Nang doon ay mayroong napakalakas na connection ng spiritual energy galing sa spiritual energy stations na ibinigay ng Supreme Master sa langit para sa lahat ng mga tao dito sa planeta. So, ating kilalanin yan at kung paano natin matutunan yan sa practice kayo ng art of life. Angels, contacts, and connection. There is no need for you to change your belief, to change your religion. Kung ano yung religion ninyo, yan na yan. Mahalin ninyo ang iyong mga religion, yan ay kasama mo sa iyong buhay. There is no need to transfer into another religion, so long as you would not be block your spiritual progress. Buksan lang ang iyong spiritual na kamalayan. At kung saan ka magpunta doon sa lugar na makuha mo yung mga activation formation na kailangan mo sa iyong kaluluwa, ayan ay yung gagawin upang ikaw ay may talagang tunay na development sa spiritual foundation. And then makagawa ka na sa third task na, ibig sabihin yung third task ay yung you have to do your conscious astral travel. Kailangan yan. Lahat ng mga tao na matutulog ay mag-travel ang kaluluwa sa, sabihin lang natin, sa spiritual na mundo. Nang tawag sa klaseng mundo na yan ay astral spiritual world. Ayan ay ang general yan. General spiritual world. Astral spiritual world. Yung tao ay wala na siyang physical na katawan at nandyan siya na palutang-lutang sa kanyang existence sa astral spiritual world. Then pag makapasok na siya sa astral spiritual division, doon na siya mag-continue sa kanyang further process of soul purification. Para kung matapos niya yan, ay pwede na siyang magpunta sa office of the reincarnation para makabalik at magbigyan ng ibang pagkakataon sa physical na mundo. Isisilang na naman sa physical na mundo. So,
Yan ay katotohanan na iyong maintindihan pag ikaw may actual experience. Hindi mo yan mababasa sa mga aklat. Pag may mabasa tayong mga aklat na nag-explain ng astral projection, astral travel, and then it would be only the anthology of the whole parts of the real story. Ibig sabihin, just a little fragment sa katotohanan. Enough lang siguro na ikaw ay mabigyan ng direksyon na kung paano yan gagawin sa very basic na paraan. Ngunit ang advance ng mga aralin na yan, dito na sa iyong pagkabukas sa spiritual na kamalayan. Na kung yung mabuksan ang iyong kaisipan, na bawat panahon na ikaw ay matulog, ay conscious ka na pumunta ka sa spiritual na dimension, and then marami kang makukuha ng mga aral. Mga katotohanan na iba talaga sa iyong paniniwala. Kaya pag travel mo sa astral spiritual world, then na-discover mo doon by actual experience. And then pagbalik mo, you are so conscious of all those activities, then you would say na, ay, iba man yun sa aking mga paniniwala. Then hindi ka rin malito kung ano ang katotohanan ng iyong mga na-experience doon. Nang dahil ikaw mismo yung naka-experience. Pag ibang tao ay yung magsasabi, ay napakalaki na ang diferensya. Hindi na yan magkasalubong. Kasi iba ang direksyon nito at iba yung direksyon mo. Nang ikaw mismo yung naka-experience doon. Kaya iba ang iyong paniniwala. At hindi ka na yan, lampas ka na sa paniniwala. Ayun ay iyong natutunghayan na mismo by actual experience ang iyong katotohanan nagaganap mismo sa iyong sarili nang ikaw ay nandun sa spiritual na mundo. Kaya ito ay kailangan. Kaya sa darating na panahon, ano ba ang ating kasentido ba sa ating patutunguhan? Ito, hindi natin alam ito. Ang advanced na spiritual na karunungan. Iba ang paraan ng art of life at iba ang paraan ng art of destruction. Maging we don't know, we are in the path of the art of destruction. Kasi hindi natin alam na tayo ay may blinding ignorance. I just put it in this way. When we have so much knowledge, the more knowledgeable we are, and then the more blinding ignorance that we have. Ibig sabihin, pag masyado tayong knowledgeable, malalim talaga ang ating mga kalaman, kahit lahat ng mga aklat ay ating binasa. Nababasa na natin, pinag-aralan natin yung lahat ng mga aklat. Mathematics, physics, all those sciences. And then, advanced technology, all those informations we can find. And the different searching. And then all those things we could say that we have so much study nagawa na natin. And then we would say that napakarami, napakalawak ng ating mga kaalaman. Kaya hindi natin na tayo maniniwala na yan. And then this God is really needed in our life to ascend in the higher dimension. And things we would say that is not any longer needed. Bagas sabihin man natin na sa dami na nating mga tutunan. Totoo pa ba yun na may existence ng Diyos na gumagawa sa ating mundo? Hindi na kailangan siguro nang dahil alam na natin yung lahat na mga nangyayari sa ating mundo. Nang dahil sa mas malalim na mga kaalaman na ating mga nakukuha sa ating mga pag-estudyo sa mga bagay na ating mga nakikita. Kaya, siyan ay ang atin lang paniniwala na tayo ay may malalim na nakaalaman. Kaya sinasabi ko na mas marami tayong kaalaman, mas marami ding mga blinding ignorance sa ating mga kaisipan. Kaya in the meditation, we have to empty our mind. That means, another interpretation for that, empty your knowledge. Wala tayong kaalaman. Para papasok ang higher na knowledge na tinatawag na wisdom or karunungan. Na ibig sabihin, marunong tayo na kumilala ng mabuti sa masama. Hindi tayo may kaalaman kung ano ang masama at kung ano ang mabuti. Nangahulugan niya na diskriminasyon. Kaya the more knowledgeable we have, then the more we cannot avoid discrimination. We can condemn easily based on our moral values learned in life.
But what could be the basis of the ultimate truth of the Supreme Infinite? Dito ngayon natin ito intindihin ng mas malalim na karunungan na makukuha lang natin sa kaunawaan kung ang Diyos mismo ay nandyan tumira sa dimension ng ating kaluluwa. Kaya kaunawaan na hindi galing sa tao, kundi kaunawaan na galing sa banal na espiritu na tinatawag natin force of the Spirit of the Supreme Infinite. Kaya kailangan tayong matututo nitong aralin na tinatawag conscious astral travel ng lahat ng mga tao ay matutulog. Na ibig sabihin, lahat ng mga tao ay pumunta sa spiritual na mundo. Kaya ibig sabihin yan, pagtulog ang physical na katawan, gising ang iyong spiritual na katawan. Pagtulog ang spiritual na katawan, gising ang iyong physical na katawan. So yan ay malaga din natin na maintindihan. That is the illustration of the supreme law of God, which is equilibrium, balancing. Pagtulog ang physical na katawan, and then gising ang spiritual na katawan. Pagising ang spiritual na katawan, then tulog ang physical na katawan. And then you could be with your consciousness. Kaya bakit tayo mag-meditate? Bakit tayo magdasal? Para makuha yung brain waves na kailangan. Na maka-capture that kind of consciousness, makapasok ka sa iyong conscious astral body na ikaw talaga ay conscious at hindi mo malimutan ang proseso sa iyong pagpasok sa iyong astral na katawan. Upang hindi mo rin malimutan yung mga ginagawa mo doon. Pagbalik mo sa iyong physical na katawan, ikaw din ay iyong kabuuan sa iyong sarili. Hindi ka makalimot kung ano o sino ka sa iyong tunay na pagkatao. Yan ay kailangan. At kailangan yan sa lahat. Kaya balisang-balisa tayo ngayon sa maraming mga bagay dito sa mundo. Bakit man tayo na balisa sa napakaraming bagay na ito sa mundo? Ang dahil nila niyan ay mayroon lang tayong kaalaman na makakilala ng mabuti at masama. At wala tayong karunungan na may kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Ang atin lang nalalaman ay yung kaalaman na kaalaman sa mabuti at masama. Kaya pag sa tingin natin ay hindi angkop sa ating paniniwala, yan ay masama. Pag tingin natin yan ay hindi natin naunawaan, yan ay si demonyo. Kahit pa yun ay hindi yan sa demonyo. At maraming takot sa bawat tao sa kanilang kalooban, sa puso't isipan. Bakit napakaraming takot? Hindi yan maiwasan ng yung puso ay nababalot dito sa makamundong mga connection ng katotohanan. And then, you could be afraid of so many things. Yan ang programa ngayon sa atong physical na mundo. Kaya sinasabi ko, mayroon ngayon existing mind power control positioning. Ang ibig sabihin ng program ng mind power control positioning, ilak ang iyong spiritual na kamalayan upang ikaw hindi makagising sa tunay mong spiritual na pundasyon. At mawawasak ang iyong kaluluwa dahilan sa napakaraming mga blockages, negative emotion, hatred, fears, jealousy, all those mga nakakatakot na angkop sa tinatawag nating blinding ignorance. Yan ay angkop sa art of destruction. And then what is art of life? Art of life, expansion of your spiritual consciousness. Realizing na ang lahat ng katotohanan itong ating matutunghayan ay may antas. At dito tayo ngayon sa third dimensional frequency. We must go into the fourth vibrational frequency. And then to the higher. Kaya ipinaliwanag natin dyan na mayroon mas advanced na spiritual na mundo. At kung tayo lang ang maligtas na yon, buong bansa, we are 100 million people in the entire nation, more than 100 million. We would say, then as big as this planet, then we would be the only people would be saved. Tayo lang yung maliligtas. Higit 100 milyon.
And yung lahat ng mga billions na mga tao sa buong mundo ay hindi na sila maligtas kasi winawasak sila ng Diyos kasi nagalit ang Diyos sa kanila. Yun ba ay katotohanan na angkop sa universality of consciousness na itinuturo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga ginawang mga araw, mga bituin, mga bulan, planeta, at lahat ng ating matutunghayan ngayon sa ating mundo? Hindi yan ang katotohanan ng ibig mangyari ng Diyos sa bawat nilalang sa buong mundo. Ang lahat ng mga tao ay kailangang maligtas kahit anong paniniwala. Kaya sinasabi yan, unconditional love. Mayroon tayong pagmamahal na walang kondisyon, walang pinipili na kahit anong religion. Ang kailangan natin ngayon mabuksan ang ating spiritual na kamalayan. Na kung tayo lang ay yung maligtas, ay kawawa naman tayo lang ang maligtas. Yung mga nakararaming mga tao ay hindi maliligtas. Kailangan tayong lahat, buong planeta ay maligtas. Kaya, that is oneness with all. Ang ating kaisahan dito sa ating samahan. Tinatawag oneness with all the stars. Oneness with all the lights. Oneness with all the angels of the Supreme Absolute. Lahat ng mga kapatiran natin, kahit anong paniniwala, nandyan ay angkop sa kanilang mga puso't isipan. Nandyan yung mga susi na naging mabuting tao sila. Hindi sila nagbisyo, hindi sila na laroy-laroy lang, lakbay-lakbay, walang mga purpose sa buhay. Diyan sila naging mabuting tao sa kanilang mga paniniwala. Kaya mahalaga yung paniniwala. Nagbigay sa kanila ng mental discipline na hindi sila magbisyo sa buhay. Kahit ano pang pangalan ng kanilang mga paniniwala. Yan ay napakahalaga. Diyan sila naging mabuting tao, mabuting kaluluwa, at inihanda ang kanilang sarili para sa pagdating ng Diyos sa langit. At totoo ang Diyos ng kalangitan ay magagawa siya ng kahiriang hindi maibabagsak o ni masasakop ni numan. At yung kaharian na yan ay mananatili magpakailan. So, darating yan sa panahon. Kaya, ito ay ating gagawin ang ating mga paghahanda. Na kailangan tayong magtagumpay. Hindi sa material na paghahanda. Kasama na rin yung material na paghahanda. Anyway, balanse tayo, material at saka spiritual at saka material. Ating lang palampasan at talunin itong mga pagsubok ng buhay. Napakaraming mga pagsubok sa buhay. Kahit tingnan mo lang itong mga kapaligiran natin, hindi natin maiwasan yung mga pagsubok ay nandyan lang sa ating mga kapaligiran. Yung mga hadlang ay nandyan lang sa ating mga kapaligiran. Kaya kailangan natin itong mabuksan ang ating spiritual na puwersa para sa lahat ng mga pagsubok. And then, bigyan lang natin ng mga pagmamahal, tunay na mga pagmamahal. And then, sa liwanag na galing sa iyong puso't kaluluwa, spiritual na galing sa Diyos sa langit. And then, mag-transform ang lahat. Minor vibrational frequency into advanced vibrational frequency. So, yan ay importante. Kaya nga, ang ikaapat na importante, this would be part of the lecture na ang ating sinasabi ngayon. Kasi alam ko ngayon, maraming hindi gumagawa sa mga task na yan. Hindi nila naunawaan na yan ay napakahalaga. Bakit kayo nag-practice ng dugukan? At bakit kayo nakagawa ng iyong mga lessons ng advanced spiritual study? So, kung bakit kayo nag-practice ng lesson ng dugukan, gusto ninyong matututo sa ating itinuturo ngayon na liwanag ng Diyos sa langit. Advanced lessons of spiritual study. Ay din kung bakit kayo natututo, dahil ginawa ninyo ang mga aralin na aking iniliwanag, ipaniliwanag diyan sa Message of Inner Discovery. Kaya, lahat ng mga tao ay matutulong. And then, as I said that in the third lesson, third task, lahat ng mga tao will do conscious astral travel. Provided lahat ng mga tao sa ating mundo, o dito lang sa lahat ng mga
spiritual practitioners at religious practitioners sa ating bansa. Natututo sila, gumising ang kanilang spiritual na kamalayan at alam nila na sa panahon na sila ay matulog ay sila ay maglakbay doon sa spiritual na mundo. So kailangan pa ba natin silang turuan ng kung ano ang katotohanan na sila mismo yung gumagawa sa kanilang mga aralin at kanilang na eksperyensya doon, actual experience na doon pumasok sila sa astral na mundo, spiritual na mundo. At yung mga na-experience nila doon sa spiritual na mundo, hindi nila nalimutan, ay nababalik nila sa pagbalik nila, pagising nila sa kanilang physical na katawan. So, kailangan pa ba natin silang turuan sa kanilang mga experience na sila na yung mismo yung mga nakadiscover doon, actual sa kanilang kaluluwa o sa spiritual nila na katawan? Hindi na yan kailangan. Sila na yung mismo may natutunan sa kanilang mga aral nang sila ay nakapasok sa College of Mystery at the Secret Spiritual Secret. Kailangan pa ba yan ng pangalan ng ating mga paniniwala? Hindi na yan kailangan ng ating mga pangalan sa kahit ano mang ating mga paniniwala o mga pundok or organisasyon na ating kinalalagyan ngayon. Maski na ito ngayon sa ating grupo Samahan Dugukan. Ngayon, dito tayo sa dugukan. Then, nakapasok tayo sa astral spiritual na mundo. Sasabihin ba natin na tayo ay nakapasok sa astral spiritual na mundo dahil kami ay dugukan? Hindi na yan. Kaya hindi yan kailangan. At ganun din sa ibang mga pangalan ng mga grupo. Hindi na yan sasabihin na yan dahil ito ay aming paniniwala. Kaya kami ay nakapasok doon sa spiritual na mundo. Hindi na yan katotohanan na ating sinasabi. Na ang katotohanan sa lahat ng mga taong matutulog ay talagang pumunta at ganap na pumunta sa spiritual na mundo na itinatawag na astral spiritual world. Walang requirement. Walang pangalan na kailangan mong matutunan. Lahat ng mga tao ay binigyan na ng biyaya ng Diyos na napakalaga at hindi mabili ng kahit anumang material na kayamanan. Ito na lang ay ating dagdagan ang ating mga kaunawaan sa pamagitan ng paggawa sa mga aralin na ibinigay ng Supreme Master. Kaya pag busy tayo ngayon sa paghatol ng ating mga nakikitang mga kasamaan ng ating mga kababayan, ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kaibang mga paniniwala, ay malulugi rin tayo sa ating katotohanan ng tayo ay kasama lang rin nila sa mga ganyang mga kaganapan. Ang kailangan natin ngayon ay ang pagpalalim sa ating spiritual na kamalayan sa pamagitan ng paggising sa ating mga spiritual na kaisipan. Kaya dyan tayo ngayon. Dyan ang ating direksyon. Pumunta tayo sa kaunawaan na lumiwanag ang ating tunay na spiritual dahil ating binuksan ang ating mga dimension sa kaluluwa. Ginagawa natin yung 7 steps of the inner discovery. Yan lang sa apat na yan na aking ginanggit ngayon ay yan ay napakahalaga na. We would begin with the ascension well. The second is the site or lugar. The third, you have to do your conscious astral travel. Remember your dreams. That will be the fourth task. Ating intindihin ang lahat. Kaya ang fourth task na ay kailangan natin gagawin. I-recall natin yung lahat nating mga nangyayari or na eksperyensya sa panahon na tayo ay natulog ang physical na katawan at nag-journey tayo sa spiritual na mundo. It could be, we would begin with remembering the dreams and interpreting the dreams. Yan ay mahalaga. Kaya pag we look at the classical world, tingnan natin itong mundo ba? That is the classical world, the cosmos. Makikita natin lahat ng mga physical, mga bituin, araw, mga planeta, bundok, kahoy, lahat makikita natin. That is the classical reality. Walang requirement yan upang ating maintindihan. Ang kailangan lang yan ay iyong tanawin, tingnan. Yan lang ang kailangan ating tingnan. Ngunit pag tingnan natin ang spiritual na mundo, ano ang paraan?
So, kailangan natin buksan ang ating spiritual na kamalayan. Kaya, sa paanong paraan natin ito ay maintindihan. So, gagawin natin ang mga aralin na ibinigay. First, we must begin with the cleansing, and that would be the function ng ascension oil. Kaya kayo, huwag kayong magtanong, ay bakit man ako palaging nagkasakit? Bakit man ako kabuhion? Bakit man ako nahihilo, sakit ang ulo? Lahat, maraming mga panghihina sa katawan. Ay ang ibig sabihin yan, mahina talagang katawan. Kaya, dagdagan mo ng puwersa. Idagdag mo lang sa iyong mga maintenance. Ito ay hindi maintenance. Ito ay inner cultivation. You must understand, ang paggamit mo ng ascension oil ay hindi yan medisina, hindi yan gamot. That is part of the inner cultivation na blessed yan ng puwersa ng Diyos sa langit in the way method of mystical formation. So, pangalawa, you have to go to the place na mayroon kang makukuha na mas malakas na wirings ng Supreme Superlight Angels. And then the third is you must do your conscious astral travel or advanced spiritual study. And the fourth, you have to remember your journey in the world of spiritual. When you wake up, you would say, when you wake up early morning, wala bang may tao bang hindi matutulog? So, lahat ng mga tao ay matutulog. Ang lahat ng mga tao na ibig sabihin yan, lahat ng mga tao ay magpasyal sa spiritual na mundo. Ngunit hindi lang alam ng mga tao na sila ay pumasyal pala sa spiritual na mundo. Nalimutan nila ang kanilang spiritual na kamalayan at diyan nag-umpisa yung blinding ignorance nang hindi nila alam na doon sila talaga pumasyal sa spiritual na mundo. Sa panahon nang sila ay natutulog. Nang sa panahon ang physical na katawan ay gising, ang spiritual na katawan ay tulog. Sa panahon na ang spiritual na katawan ay tulog, ang physical na katawan ay gising. Ngayon ay gising ang ating mga physical na katawan at kayong yun ay narinig sa akin at kayo ngayon ay aking pinakiramdaman. Naramdaman ko yung inyong mga spiritual na energy. So gising tayo ngayon sa ating physical na kamalayan. And then partly gising din sa spiritual na kamalayan. Because we are not isolating any parts of our wholeness aspect. Pinag-isa-isa nitong lahat. Kaya itong lahat natin na mga ginagawa ngayon, patungo tayo sa landas ng art of life upang tayo ay tutong magtagumpay at makaakyat sa tunay na kaharian sa Diyos at hindi mabigo sa ating mga pagkikibaka tungo sa tunay na buhay kasama ang Diyos sa kanyang kaharian. At kung saan man yung kaharian niyan, into the supreme governance of the infinite cosmic family of life. At kung paano man yun yan maabot, dadaan kayo sa art of life, the way, the truth, and the life, because that is the supreme absolute truth na ibinigay ngayon ng Diyos para sa iyo, para sa lahat ng mga tao, upang hindi mabigo at tunay makaakyat sa langit na walang hanggan. Makapasok sa kanyang kaharian, sa liwanag na walang hanggan, sa katotohanan na hindi magbabago, nang yan ang katotohanan na yan ay supreme absolute. So kasama mo ang Diyos sa langit. Pagbuksan mo ang iyong spiritual na kamalayan. Buksan mo iyong puso't isipan at gawin ang mga aralin ng ibinigay ng Supreme Master. 7 steps of Irites Squadron. Pagbalaan sa kinabuhi at sa kinaayahan. Bim.